dahil sinubukan niyang iligtas ang mga estudyante. Agad siyang dinala ng mga ito sa ER, subalit hindi na kinaya ng katawan kaya naisip na hindi man lang siya nakatikim ng bibingka. Ngunit nang magising ay ibang mga mukha ang nakita, at nabighani din siya sa sexing chicks at Oh my God! sa maid, pero nalaman niyang na-reincarnate pala siya. Dahil 34 years old na siya ay nabibighani siya sa kanyang ina na nagboom-boom sa harapan So, what the fuck? What the... niya. Ang pangalan niya ay Rodeus at unti-unti na siyang natututo ng lingwahe nila, ngunit tinitignan niya rin ang malaking hinaharap ng kanilang Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what... yaya. Kaya sinabi nitong tila may sumapi na masamang espiritu sa bata. Pero ipinagwalang bahala ng ina dahil isang bata pa lang si Rodeus. Napakaganda ng tanawin sa labas na tila nasa iba siyang panahon. Pero nang makita ang ama ay nagtaka siya sa ginagawa nito kaya nahulog. At ang ina naman ay ginamitan siya ng healing magic nito. Kaya napagtanto ni Rodeus na siya ay reincarnate sa mundo ng swords and magic. Dahil dito ay na-excite ang bida na matutunan ito kaya nang makakita ng libro ay pinaglaanan niya ito ng oras. Dahil dito ay nagawa niyang makagamit ng mahinang water magic. At sa muli niyang paggamit ay nahulog siya at nabasa ang putotoy. Kaya inakala ng magulang na nakawiwi siya, pero di siya tumigil sa pagsasanay dahil nais niyang maging malakas na wizard. Isang gabi ay binasahan siya ng libro pero nang pinatay ang ilaw ay rinig ang matinding bakbakan ng mga magulang. Oh my God. Ang lakas oh. Nahilo ko eh. Ngunit siya ay focus sa pag-aaral. Naisip niyang special siya dahil di niya na kailangang mag-chant. Saka tinamaan ng kanyang ama sa mukha dahil na-activate niya na ang long range ng water ball. Dahil dito ay nagpatuloy siya sa intermediate magic subalit di niya nakontrol ang malakas na kapangyarihan na lumabas kaya nagkaroon pa ng rainbow at nag-alala ang mga magulang sa nawasak na pader. Akala niya ay magagalit ang mga ito pero natuwa pa ang ina dahil isang talented daw na bata ang anak. Pero nais ng ama na maging swordsman ito ngunit di nagtagal ang away. Nag-hire din sila ng tutor pero di nila inaasahan na isang lowly ang tatanggap ng trabaho. Agad din na pinaliwanag ni Roxy na kailangan nilang mag-chant kaya nalaman ng bida na espesyal nga talaga siya. Pinabagsak pa nito ang puno para ipakita ang magic. Pero dahil alaga ito ni Zenith ay muli niya itong binuhay gamit ang healing magic. Sinubukan din ito ni Rodeus pero na-distract nang makita ang Pantso. Nagulat si Roxy nang umamin siya na di na niya kailangang mag-chant. Ngunit nang matumba ang puno ay si Roxy ang napagbintangan. Naisip ng dalaga na nabigo siya kaya ginamit ng bida ang kaalaman sa mga napanood niyang anime para mapalakas ang loob nito. Tapos niyaya sila ng ina sa loob upang ipagdiwang ang welcome party ni Roxy kung saan natuwa si Rodeus sa bago niyang buhay. Sa nakaraang buhay ay nagsasaksak lang palagi ng tiyan ng bida nang dumating ang mga nagpalayas sa kanya dahil wala siyang pambayad ng rent. Kaya kawawa siyang naglakad habang umuulan. At sakto namang nakita niya rin na masasagasaan ng mga bata kaya iniligtas niya ang mga ito nang magising na si Rodeus na nakatulog sa pagsasanay ng mahika at naririnig niyang sinisibak na naman ng ama ang kanyang ina kaya sana ay baby sister ang magawa ng mga ito pero nakita niyang nagiinit din si Roxy sa naririnig. Nagpatuloy siya sa pagsasanay at isang gabi ay nakatutok siya sa tahong ng master. Dito ay sinabi ng master na isa siyang demon. Pero nagbabala ito sa super demon race na sobrang mapanganib na ang palatandaan ay may green na buhok at red gemstone sa noo. Ngunit nang magbibihis ay sisilip pa sana si Rodeus pero alam ni Roxy. Nakakalikha na ng apoy at tubig nang magkasabay ang ating bida. Subalit sa swordmanship siya nahihirapan. Gumawa naman si Roxy ng ulan para tulungan ng mga pananim. At natakot si Rodeus sa dalawang bata dahil naalala noong palagi siyang binubuli. Sinabi ng master na kailangan niyang mag-enroll sa number 1 magic school na nasa likod ng Red Dragon Mountain pero natatakot sa school ang bida. Kaya sinabi ng master na wala na siyang maituturo dahil napakahusay na ni Rodeus. Sa ika-5 taon ng pagdiriwang ng kaarawan sa mundong ito kaya sa ika-5 taon ng bida ay malaking pagsasalo ang naganap sa pamamahay ng Grey Rat family. Tapos binigyan siya ng mga regalo ng kanyang mga mahal sa buhay pero ang wand ang pinaka nagustuhan. At dahil natutunan na daw ni Rodeus ang lahat ng nalalaman ay kinabukasan na ang graduation nito. Subalit kinabukasan ay natatakot siyang lumabas sa bakuran pero pinilit siya ni Roxy kahit na naaalala ang trauma sa nakaraang buhay. Pero sa kanilang paglalakbay ay napagtanto niyang napakabait pala ng mga tao doon at kilalang kilala na si Roxy kahit 2 taon pa lang ito sa munting nayon. Nagtungo sila sa malawak na lugar at nagsimula si Roxy na mag-chant para ipakita ang kailangang gawin ng bida para makagraduate, subalit aksidente naman itong nataman ang kanilang kabayo.
Kaya nakiusap si Roxy na huwag magsusumbong. Nang si Rodeus na ay nagtago sila Roxy at gamit ang lahat ng kaalaman ay nagchant na rin siya at nagawa pa niyang mahigitan ang kasalukuyang kakayahan ng kanyang master. Kaya pagkatapos nito ay sinabi ng master na Water Saint rank magician na siya. Pagsapit ng gabi ay aalis na si Roxy pero nalulungkot ang pamilya ng bida. Ngunit bago umalis ay binigyan siya nito ng pendant mula sa kanyang bayan bilang graduation gift sa katuluyang umalis ngunit mariin pang nagpasalamat ang ating bida dahil tinulungan siya nitong malagpasan ang trauma. Pag-uwi ay kinuha niya ang poncho ni Roxy na ninakaw niya. Saka nahuli niyang naglalandian ng magulang na magpaalam siya na nais lumabas. Dito ay nakita niya na ang ganda ng kanilang nayo na tila isang fairy tale. At sa paglalakad ay nakita ang isang binubuli kaya niligtas niya ito sa mga batang hamog gamit ang magic kaya umalis ang mga ito. Nakita niyang isa itong batang lalaki na elf na hinugasan niya ang ulo. Natakot din siya sa kulay ng buhok nito pero gamaan ang pakiramdam dahil wala itong hiyas sa noo. Saka nalaman niyang ito ay si Sylph na naging kanyang kaibigan. Nais daw magpaturo nito ng magic at pumayag naman ng bida. Pero pag-uwi ay nagagalit ang ama dahil may nagsumbong daw sa kanyang magulang nang sinaktan ni Rodeus. Sinampal siya nito kahit di pa naririnig ang paliwanag. Kaya ginamit ng bida ang communication skills kaya natalo si Paul dahil sa nakaraang buhay ay sanay magpaikot ng tao si Rodeus. Naalala ni Paul ang nagsumbong sa kanya na nagka-black eye ang anak, pero naisip niyang siya din ang nagsabi kay Rodeus na ipagtanggol ang mga nabubuli. Napagod si Rudy sa pagsasanay nang dumating na si Sylph. Mabilis din matuto ng magic si Sylph pero nais din itong matuto ng walang incantation. Kaya itinuro ito ng bida at sa pagsasanay ay nagagawa na rin ito ng talented na kaibigan. Tapos tumakbo sila sa palayan at napahiga sa sobrang pagod. Nang biglang umulan ay niyaya niya ito sa bahay nila upang maligo. Pero nahihiya si Sylph ngunit pinilit niya ito subalit di inaasahang makakita ng baby tahong dahil isa pala sa itong babae kaya napaiyak at pinuntahan sila ng ama. Dito ay tinanong ng ama kung ba't ito nagawa. Humingi naman ng tawad si Rodeus at ngayon niya lang nalaman na Sylphiet pala ang pangalan ng kaibigan. Kaya pagkatapos maligo ay sinabi ni Rodeus na akala niya kasi ay lalaki ito kaya napaiyak lalo si Sylphie. Nagpatuloy siya sa pagsasanay pero di makafocus kaya binigyan ni Paul ng advice dahil magaling siya sa mga babae. At nang dumating ang kaibigan ay tinulak siya nito pero dahil kabado ay nagmukhang manyak lalo si Rodeus. Sa kabila nito ay di nagalit si Sylphie at sinabing nais pa rin sila nitong maging magkaibigan. Nabuntis na rin si Zenith na ikinatuwa ng Grey Rat Clan. Pero buntis din daw si Lilia na ikinagulat ng lahat at humingi ng tawad ang ama na sinampal pa rin Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. ni Zenith. Malamig ang panahon ngunit malamig din ang samahan nila sa bahay dahil sa nangyari. Kaya naisip ni Lilia na umalis kahit buntis pa siya at maaari din siyang mamatay sa paglalakbay. Ayaw naman ng bida na mamatay na lang ito sa lamig kaya naman gamit ang negotiation skills ay kinumbinsi niya ang ina na kasalanan ni Paul kung ba't nabuntis ang kanilang yaya. At masaya din daw siyang magkaroon ng dalawang kapatid kaya naman napapayag niya na ang ina na tanggapin si Lilia at ang magiging anak nito. Ngunit sa labas ay pinaginitan siya ng ama sa pagsasanay. Aminado si Lilia na kasalanan niya ito dahil sa naiinggit siya sa mag-asawa sa gabi-gabi kaya inakit niya si Paul sa kanyang silid. Ngunit si Rodeus ay iniiwasan niya daw noon dahil para itong manyak kahit isa palang baby. Pero dahil iniligtas siya nito ay gagawin niya daw katulong ni Rodeus ang kanyang ipapanganak. Pinanganak ng dalawang baby at nang sabay umiyak ay sabay na kinuha ng